Aminado naman ang ilang grupo ng mga negosyante na nakakaapekto na sa ating ekonomiya. Ang ingay sa politika at ang isyu ng korupsyon sa gobyerno. At para sa detalye, nasa linya si Gerard de la Peña. Mukhang mahihirapan daw ang pamahalaan na maabot ang target itong paglago ng ekonomiya para sa taong ito. Pero naniniwala ang isang grupo ng mga negosyante na sa pangmatagalan ay hindi naman ganito ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Kung matatandaan kasi natin, umabot lamang sa 4% ang paglago ng ekonomiya ng bansa nitong third quarter dahil sa ginagawang paglilinis ng pamahalaan sa Department of Public Works and Highways, kasunod nga ng paglutang ng anomalya sa flood control, kaya natigil muna ang marami sa infrastructure projects ng DPWH. Dahil dito, mahirapan daw maabot ang target na 6% economic growth para sa taong ito. Dagdag pa rito ang kasalukuyang gulo sa politika sa bansa. Sa isang forum ng Makati Business Club, sinabi ng political scientist na si Julio Tihanki na dahil sa bangayan sa politika ay hindi na nagagawa ng mga nasa posisyon ang mga pulisiya na kailangan ng bansa para mapabuti ang pamamahala. Kailangan pa naman daw ito ngayon dahil kung gustong makahabol ang Pilipinas sa paglago ng ibang bansa sa Asia, katulad ng Thailand at Vietnam, dapat daw ay tutukan ng pamahalaan ng agrikultura, manufacturing at ang pagpapabuti ng edukasyon. Aminado ang Makati Business Club na hindi na mababago ng mga politiko ang sarili nila. Kaya dapat daw ang magbago ay ang pananaw ng mga botante sa pagpili ng mga tamang leader ng bansa. Medyo mabigat na na linya yun galing sa mga business group na hindi na mababago nitong ating mga politiko. Yung kanilang sarili, ang botante ang dapat magbago. Maraming salamat. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.